Good day, sir. Ang ipipresent po namin ng group ko ngayon ay patungkol sa flowchart ng Facebook. So, dito sa pinakataas, may kita natin ng start, which is start ng flowchart. Then, sa baba naman, open up or website. Then, itatanong if may account ka. So, if yes, magpo-proceed siya sa login. Dito po makikita ang admin account or guest account. So, una muna natin ay ang admin account. If admin ka, makikita mo dito ang admin dashboard na kung saan makikita ang view system overview dito, which is yung buong system sa buong kalahatan ng system, manage users and pages. Dito mo i-manage kung legit ba yung user, kasi since yung Meta ngayon medyo na siya, yung security niya kailangan na ng face recognition, so dito mo din makikita. At ang access admin tools, dito yung mga tools ng admins na sila lang nakakita and wala sa users. Next naman ay ang user management. Makikita dito ang create, edit, deactivate users. Dito yung makikita yung dyan. So kung may magka-create, makikita nila doon. Kung may magde-deact, makikita din nila doon. At ang set of rules and permission. So, since dito, since admin siya, kailangan niyang magpakita ng permission sa mga user or mga gagawa pa lang ng account. Next naman ay ang content management, na kung saan makikita ang manage reports. Kung yung isang user may na-report na isa pang user kasi naanuhan sa mga posts or sa message something, doon nila makikita. So, doon nila i-review nun. Next, review flag content. Yung ibig sabihin ng flag content, yung pang kunwari nag-post ng medyo sensitive, tapos i-flag mo yun, parang magpapakita yun sa system nila na kung negative ba. So, i-review nila yun kung mapangit nga talaga, sila na yung magtatanggal. Tapos, bibigyan nila ng warning yung user na nag-post nun or comment or kung ano man ng warning. At manage pages and groups. Same lang doon na nakikita nila yung laman ng mga pages tsaka groups. Next naman sa baba ay ang system settings. Makikita naman dito ang configure system settings. Dito nila parang sila yung mag-i-edit ng settings kung ano yung ilalagay nila doon. Na pwede na ito makita sa users. Yung sa settings nila doon, pwede nilang i-edit kung ano man yung ilalagay nila sa privacy, yung birthday, gano'n. Privacy and settings controls. Dito, since online platform siya, so dapat yung privacy natin safe pa rin. So dito sa admin nakikita din yan. At last, feature management. Yung feature management, kunwari ngayon, dati, di ba, yung Facebook dati, wala man silang avatar. So, nilagyan na nila ng avatar na pwedeng edit kung kamukha mo ba or kung ano mang gawin mo doon. Yun yung isa sa mga feature na nasa Facebook. Na yung mga avatar, pwede siyang gamitin na stickers na pang-comment. Ganun siya. So, sila yung nag-add doon. Next naman ay analytics and reports. Dito naman yung view insights and logs, monitor systems activity, and generate reports. So, yung admin lang makakita niyan. Kasi sila lang yung mag-check ng kung maayos ba yung account mo or may nagagawa ka man na hindi maganda. And lastly, log out. So, pag nag-log out na, doon na mag-i-end yung sa flowchart. Pero meron pa naman yan kung guest account, or kung may account ka na, create account doon. May end din siya doon. Kung magla-log out na i-discuss naman ng mga group ko. So, yung admin pala,
siya yung may full control ng system. Tsaka mga user content, security. Kaya nga sabi ko kanina, sila yung mag-check kung maayos ba yung content. Tapos yung security, dapat pa ano yung security nila doon. Kasi ngayon, nilagdagan na nila ng ano yun, yung PIN. So, ayun, pag may naka-open ng account mo, tapos hindi nila alam yung PIN, hindi nila makikita yung message. Next naman ay ang guest account na i-discuss naman ni Angeline. Thank you. My name is Angeline at ito pong aking part which is the guest account on Facebook. So, ang guest account po ay merong iba't ibang parts which is the newsfeed, profile, friends, at messenger and the notification to access or to use. So, sa newsfeed po, as a guest account, mga public posts, trending videos at suggested videos lang ang makikita. Dahil wala kang personalized updates galing sa kaibigan. So, sa profile naman, ang makikita mo dito ay pang view lang or surfing. Like the mga dating post ng mga kaibigan mo at hindi ka makakapag-save ng personal info dito, makakapag-post or makakapag-upload ng images, videos, or updates ng permanente. And then, sa friends naman po ay pwede kang mag-search ng public account sa friends. Pero, hindi ka makakapag-send or makakatanggap ng friend request dahil hindi ka pa valid or wala ka pang Facebook account para gamitin. And then sa messenger naman ay naka-disable ang messenger sa guest account. Kaya wala kang or kailangan mong totoong Facebook para makipag-chat ng privately. And then the last, notification, wala kang matatanggap na notification dahil nga hindi pa valid or wala ka pang valid na Facebook account. Wala kang matatanggap na likes, comments, or tags dahil nakalaan lang ito sa basic system alerts. Yan nga yung guest account. So, that's all. Thank you. So, continue as guest or create new account is kapag wala pang account yung user, may two options siya. So, first is yung continue as guest. Sa option na ito is hindi na kailangan mag-login or gumawa ng account, pero limited lang yung access niya. For example is pwede kang makakita ng mga public posts and public content, pero hindi niya magagamit yung ibang features like messaging, posting, or managing a profile. So, sa second option naman is create new account. Dito kailangan mag-enter ng mga basic information like your name, email, or phone number, and password. After mo ma-verify yung information, successfully created na yung account, then yung user makapag-proceed na siya sa login and makapag-access na siya sa normal Facebook features. So, basically, kung guest lang, limited lang yung access niya. Pero kung gagawa ka ng account, mas marami siyang features na pwedeng gamitin.